Babalik po ako kay Morales. Yes, go ahead. Ito po ay napakasinungaling na tao eh. Talagang nagtataka ako eh. Sino yung contact nito doon sa PIDEA para magbigay ng copy ng video? Bakit ganun? Parang hindi kontrolado ni Director General Lasso yung kanyang agency. Jonathan, Thank you, Your Honor. please take care of yourself. Nagagawan ka ng masama para i-blame naman kung kanino-kanino dyan. Kaya please, ingat ka. If you need some escort, pauwi ngayon, meron tayong Sergeant at Arms dito, pwedeng escortan ka. Your Honor, for the record, wala namang ibang mag-i-interest dun sa buhay ko, kundi yung mga tao na naandun sa confidential documents, katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sila lang po, naniniwala po ako, no? Sila lang yung may kapabilidad na mag-interest sa buhay ko. Ngayon, kung talagang ayaw nila akong mapahamak, ay sila na rin yung mag-provide ng security sa akin para masiguro nila na safe ako. Dahil wala akong ibang walang ibang tao na mag-i-interest sa akin kundi sila lamang. Ikaw, may sabihin ka ba? Jonathan? Yun lang sir, yung ang sana wag nang maulit yung yung ganyang klaseng insidente. Kasi hindi talagang nagtataka talaga ako bakit dumadating doon sa PIDEA. Pati nga yung video ng CCTV lumabas Mukhang may problema talaga no, Your Honor. Ang CCTV ng PIDEA para makarating sa Amerika doon sa vlogger na si Miss Maharlika, talagang nagtataka ako Sino yung contact nito doon sa PIDEA para magbigay ng copy ng video? Kasi kung titignan natin sir, yung camera para ma-access mo yung niyan, nakasecure yan. Bakit ganun? Parang hindi kontrolado ni Director General Lasso yung kanyang agency. Yes, sir. Go ahead. Your Honor, meron po kasi akong hinaharap na kaso ngayon na tungkol sa isang dating abogado namin dyan. Yung buong sequence nung pagtatalo namin ay nakunan ng CCTV. Ako po ang nagbigay nung buong footage ng CCTV na yun. Di ko na alam kung paano nakarating sa ibang bansa. Pero prinovidean ko yung kinasuhan ko ng footage. At ang may hawak po noon ay si Director Bitong kasi siya po yung chief ng intelligence ko. So, yung the whole footage of the whole sequence na yun, yung video clip na yun, the whole, binigay po namin sa yung tao na most likely nag-provide kay Maharlika. So, hindi po tama yung sinasabi na may leakage manggagaling sa amin. Hindi po. Binigay ko. Pinahintulutan ko po na mabigyan yung buong footage na yon. Sino, sir? Sino yung tao na yan? Yung si Attorney Delgado po na nag-file ng kaso laban sa akin. Kumsek, you invite Attorney Delgado. Next hearing. Your Honor, Mr. Chairman. Yes, go ahead. Maliban doon sa pre-ops, saka authority to operate, at saka doon sa video, meron pang mga agency orders na pina-plus sa social media na may classification na restricted. Bakit ito Yun nga Your Honor. Kaya nga, ang inaano natin, hindi ba natin makokontrol ito? Sir, paano? May marami rin nagkakalat. Paano anong gawin natin dyan? Your Honor, I have to admit, sa bilis po ng social media ngayon, ang bilis picturean ng dokumento, di ba? As much as possible, we follow procedures on how we keep our documents. But honestly, hindi mo naman talaga mababantayan din yan. And we take precaution on how we are supposed to be handling these documents. Pero kung minsan kasi, like issuance of orders, assigning somebody else to, somebody to another area, ayaw niya. Kontra. Ayaw niyang mailipat Madi-displace daw. O pipicturan. Tapos i-disseminate. O yan na. Tingnan niyo yung parang paninira lang. Di ba sir? So,
Eventually, itong mga orders na ito, may lalagay naman sa bulletin board eh. But of course, yun nga, social media, ang bilis pong i-distribute. Much as we would like to prevent it from being spread out that easy, hindi po namin talaga makontrol kasi, yun nga, people work with their own cell phones. But, in-exercise po natin dyan yung document security. Babalik po ako kay Morales. Yes, go ahead. Ito po ay napakasinungaling na tao eh. We proved to you already kung Na pina-plus sa social media na may classification na restricted. Bakit ito Yun nga Your Honor ito... Kaya nga, ang inaano natin, hindi ba natin makokontrol ito? Sir, paano? May marami rin nagkakalat. Paano anong gawin natin dyan? Your Honor, I have to admit, sa bilis po ng social media ngayon, ang bilis picturean ng dokumento, di ba? As much as possible, we follow procedures on how we keep our documents. But honestly, hindi mo naman talaga mababantayan din yan. And we take precaution on how we are supposed to be handling these documents. Pero, kung minsan kasi, like, issuance of orders, assigning somebody else to, somebody to another area, ayaw niya, kontra, ayaw niyang mailipat madi-displace daw, o pipicturan, tapos i-disseminate, yan na, tingnan niyo yung parang paninira lang, di ba sir? So, eventually, itong mga orders na ito, may lalagay naman sa bulletin board But of course, yun nga, social media, ang bilis pong i-distribute. Much as we would like to prevent it from being spread out that easy, hindi po namin talaga makontrol kasi, yun nga, people work with their own cell phones. But, in-exercise po natin dyan yung document security. Babalik po ako kay Morales. Yes, go ahead. Ito po ay napakasinungaling na tao We proved to you already kung gaano siya kasinungaling. Parang, bakit po tayo maniniwala sa kanya? I understand the committee and we are very grateful for you inviting us here, Your Honor. Pero nandito po yung PIDEA. I'm not here to protect anybody else, but it is the agency that I come here to present to you na kami po ay matino at tuwid kontra sa mga allegations niya. Kaya ito po yung sinasabi niya na under duress sila. Ba't hindi po natin tanungin kung talagang under duress sila? Ba't hindi po natin tanungin sila? Di ba? Kasi para... Isa-isayin natin. Yes, sir. Director Laura Nibato, were you under duress when you executed that affidavit? No, Your Honor. Thank you. Laila Abad. Not under duress, sir. Ivy Joy Tolentino. No, sir. Diana Amar. No, Your Honor. Gregorio Camua. No, Your Honor. Mark Omones. No, Your Honor. Attorney, hindi na pala kasama. Director Martin Francia. Wala po akong affidavit na pinirmahan nyo. Ngayon lang po ako nagsasalita. At in fairness po sa aming Director General, napakamatuwid po niya. Sa kanya, wala siyang sinisino kung sino yung tatamaan. Pero ni minsan hindi niya po kami pinilit. Wala pong ganun, Your Honor. Thank you. Thank you for that information. Ako naman, kung alam ko na that's hindi katotohanan yan, kahit sino ka pang tao na mag-influence sa akin na mag-execute ako pinabit, never ako talaga mag-execute dahil ginanon mo yan di ba? Under oath mo yan. Alangan naman, bibinta mo yung sarili mo. Pero yung nga lang, wala kayo nung Sabado na yon, nung sinasabi ni Jonathan na kausap niya yung confidential informant. Yung apat nagsabi na wala. Itong mga lalaki, nandun ka nung time na yon? Wala po, Your Honor. Wala ka. Mark Omones. Wala rin po, Your Honor. So, what would be the effect of your affidavit na dinay ninyo na nangyari yan doon sa loob ng PIDEA? Pero wala kayo nung araw na yon. Anyway, what is important is hindi kayo in-influensyahan ni Director Lasso na mag-execute ng affidavit.
Tatanda na yung serbisyo. Kaya pa kayong impluensyahan. Ha? Nagtaso naman kami sa Director Bitong kanina, sir. Director Bitong, you want to say something? Yes, go ahead. Yes, sir. Gusto ko lang pong ipaliwanag, sir, na as the Director of Intelligence Service, all of these confidential documents should have been under my custody. And I will tell you, sir, na wala po talaga ito, particularly yung message, yung documents na yan. Pero possibly, baka may ibang may hawak sa labas ng PIDEA. Yun nga, hindi ako nagdududa sa inyo when you say wala. Sinabi ng director niyo na wala. Kayo lang nagsabi na wala. Wala talaga. Alangan naman magpupumilit ako na nasa inyo ito kung wala ito. Pero yun din, hindi ko rin pwedeng i-snub, hindi ko rin pwedeng i-deny na andyan yung naka-plus kanina ba? Naka-plus kanina, nandyan talaga existence nung papel na yan at saka yung gumawa, inamin na siyang gumawa. Ang problema lang yan, ang tanong natin kung sinong may position, actual position yan at nag-leak doon sa labas. Yun lang ating pinakatanong ngayon. Hindi ako nagdudura sa inyo when you say wala. General Lasso is a man of courage, integrity, and loyalty. Siguro, pareho kaming pinanggalingan ng PMA at hindi siya pwede magsinungaling sa akin. At ako rin, hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Para matutunaw yung aming kaluluwa sa impyerno niyan kung magsinungaling ako sa aking kapwa PMR. Ha? Pero yung nga lang, hindi ko rin pwedeng i-deny yung lumabas na papel. Andyan man talaga, existing. Nakasulat pa nga yung inyong mga sasakyan, di ba? Sasakyan ni Francia. Andyan lahat nakalagay. So, at saka yung gumawa mismo, nandito nga sa harapan natin, nagsasabi na talagang meron siyang kausap na tao na nagbigay ng informasyon. Yun nga lang, kung nakikinig ngayon yung, kung buhay pa yung confidential informant mo, Jonathan, na naglapit sa'yo, kung buhay pa yon at pumunta dito, mas maliwanagan tayo. Your Honor, ang isa pa doon sa yung sinasabi ni Director General na Lasso na sinungaling ako. Hindi na ako nagtataka dahil pati si Pangulong Duterte na sinasabi na nakakita, nakabasa ng report na yan na binabanggit niya doon sa isang rally doon sa Tagum City na sinasabi niya yung report na si Maricel Soriano at saka yung si Presidente Marcos. Nakita niya, nabasa niya during nung kanyang presidency. Ibig sabihin, kung yung presidente kinukumpirma niya na meron siyang nabasang report, may nakita siyang report, ibig sabihin, na-brief siya, nagkaroon siya ng intelligence brief patungkol dun sa report na yun. 2016 to 2022 si Pangulong Duterte. Paano nangyari na i-deny na nila General Lasso na hindi nag-exist yung dokumento na yun? Samantalang sinasabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na meron siyang nakita, pinakita sa kanya. Pinakita ng PIDEA? Sino nagpakita? Your Honor, Bisaya po kasi yung kanyang salita during nung rally. Pero binabanggit niya po yung pangalan ni Maricel Soriano, ni Presidente, yung patungkol dyan sa na yan. Kaya Anyway, dapat i-re-raid ng PIDEA. Yun po yung sinasabi niya. Bitong, ilang taong ka ng intelligence officer dyan? Matagal na po ako sa intelligence, sir, pero sa PIDEA, sir, more than a year pa lang, sir. January 2023. Intelligence, saan ka? I was a retired general of the armed forces, sir. And Alpha Company ako, sir. Ako nagmamasid sa'yo nung... Ikaw pala si Sorry. Matanda na tayo eh. Yes, Hindi kita na-identify kagad. General Bitong ka na Alpha Company? Yes, sir. Sorry. So, one year ka palang With PIDEA, sir. PIDEA. More than a year po, sir. Pero di ba nag-isap ka ba? J2, sir. J2. Yes, sir. And ISG, sir. So as far as you're concerned, hindi mo makita yung dokumento na yan? Wala po talaga, sir. Wala. Wala po.
Didlak tayo. Pero ako, hindi rin ako maniwala na wala yung papel na yan dahil andyan eh. Andyan, nakaprint, nakikita natin. Andyan. Jonathan, Yes, Your Honor. am I being unfair to you in handling this investigation? Please tell me. Your Honor, wala po akong kinalaman doon sa anumang pahayag ni nung vlogger na si Maharlika patungkol po sa inyo. Ako po ay nandito, sumasagot po ako sa mga katanungan at ako ay ginagalang at irerespeto ko po yung inyong kapulungan at yung inyong Thank you. Thank you. Sir, I am being unfair with you. Pedia, in this investigation. No, Your Honor. Civil Service, am I being unfair to anybody here in my conduct of the investigation? I think not, Your Honor. I think you have been very fair in hearing both sides po. Thank you. So, from here, deadlock muna tayo as of now. So, ako'y nagpapasalamat, Jonathan. Thank you, Your Honor. Please take care of yourself. Yes, Your Honor. Alam mo na, nasa law enforcement tayo. Alam mo, Yes, Your Honor. ano pwedeng mangyari sa'yo. May mga spoiler dyan na nanonood na pwedeng singitan tayo. Nagagawan ka ng masama para i-blame naman kung kanino-kanino dyan. Kaya please, ingat ka. If you need some escort, pauwi ngayon, meron tayong Sergeant at Arms dito, pwedeng escortan ka. Your Honor, for the record, wala namang ibang mag-i-interest dun sa buhay ko, kundi yung mga tao na naandun sa confidential documents, katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sila lang po, naniniwala po ako, sila lang yung may kapabilidad na mag-interest sa buhay ko. Ngayon, kung talagang ayaw nila akong mapahamak, ay sila na rin yung mag-provide ng security sa akin para masiguro nila na safe ako. Dahil wala akong ibang walang ibang tao na mag-i-interest sa akin kundi sila lamang. Ako sa akin po, Your Honor, for the record, trabaho lang po yung naging kinasangkutan ko dito. Trabaho lang po. Wala akong personal na anuman sa kanya. Walang buti na maidudulot sa akin itong pangyayaring ito. Talagang kaya po ako sumulat. Kung sinasabi man na ako kung ano man yung nilang paninira sa akin, wala pong problema sa akin yun. Ang gusto ko lang po yung katotohanan. Anyway, naintindihan mo naman siguro din yung ginawa ng PDEA just to set the record straight. Naintindihan ko po sila, Your Honor. Dating ka investigador, alam mo yan. Yes, Your Honor. In order to establish everything, pakita mo, di ba? Yes, Your Honor. Wala din sama ng loob. Wala po. General Lasso, sir, wala kang sama ng loob kay Jonathan Morales. Sir? Okay lang tayo, sir, So, tulungan natin, i-monitor din yung safety niya. Baka masingitan tayo, sir. Mahirap na. Tayo sisisihin ito.